Please welcome Brother June Pajunar. Gandang hapon po sa inyo lahat, mga brothers and sisters. Huwag kayong matulog, ha? Wala po kong ID, so nag-request ko kay Bro Pads, pwedeng gawan na lang. So galing pa po kami ng Fujairah, so kahapon kami umalis buong chapter namin, at chapter household, then dumiretso na dito. Yung mag-ina ko is iniwan ko lang sa Dira City Center dahil mga gutom na. So magugulo tayo rito pag dadalhin ko yung 6, sama yung asawa ko. Sabi ko, huwag kayong matutulog dahil inaantok din po ako. So anyway, sabi nga, pag tinawag ka ng Panginoon, say yes ka lang kasi we are His soldiers. Ang lahat po tayo ambassador. So may rason ang Panginoon kung bakit ako andito ngayon. Kasi supposed to be next week pa yung talk ko. Then pag sabi ni Bro Pads na magpalit nga ng talk, then chinek ko yung schedule, pwede akong makaalis ng Fujairah 12 o'clock, kaya nakarating ako rito. Praise God. Yan po yung isa sa mga mensahe ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig. And similar po sa inyo rin po lahat. Dahil napakabuti ng ating Panginoon. I'm sure yung iba rito, in-invite, yung iba naman, naghanap talaga ng community. And that is one of the, wala bang pinilit? Wala naman Isa po yon sa rason at dahil sa pagmamahal ng Panginoon, isang regalo. Hindi po kayo nagkamali kung bakit andito po kayo. So 15 years na po kami sa community. Andyan rin po ako nakaupo time na yon. And hindi ko po alam kung anong pwedeng mangyari. But the Lord will continue to use us for His purpose. Marami siguro tayong tanong, bakit nga ba ako andito? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung rason ko? Ako, ang rason ko, kaya ako andito ngayon, may pinapadala po ang ating Panginoon. Yan po yung mensahe niya. Okay? Sino po yung gusto ng freedom na hindi matatakot sa kamatayan? Sino po yung naghahanap ng, thank you sis, sino po yung naghahanap ng kapayapaan sa ating mga puso? Naghahanap tayo ng kaligayahan sa buhay natin. Sino po yung gustong mawala ng utang? Ang dami doon sa likod. Dito rin po natin matatagpuan yun. Sabi ko nga, witness tayo. Dahil ito po yung offer ng ating Panginoon sa hapon na to. May offer ang ating Panginoon sa atin. Very simple. We acknowledge from talk 1 to talk 2 that God is created us. Anak niya tayo, nilikha niya tayo, despite ng ating kasalanan, He redeemed us. At hindi lang yun, pinadala niya yung kanyang anak to save us. Pero bakit parang may kulang? Kung anak ako ng Panginoon, bakit lagi pa rin kami nag-aaway ng asawa ko? Bakit parang magulo? Kasi no matter what we will do, there is something inside in our heart, yung emptiness na hinahanap natin. Yung butas ng puso natin. At wala pong ibang pwedeng makapasok doon sa butas na yon, kundi Jesus Himself. Kasi Siya po yung naglikha sa atin. And this is the offer. Pwede naman kayong pumunta lang ako doon sa Dira, manood kayo ng Netflix, mag-enjoy kayo, pwede kayong hindi kayo bumalik dito. Gaya ko, pwede rin akong hindi pumunta. But the Lord called me to be His ambassador this afternoon to deliver this message. Sabihin mo sa kanila, ito yung offer ko. Kapayapaan sa puso, pag-ibig, hindi matakot mamatay. Yan yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yan yung offer niya. Ano yung kapalit? Ano yung kapalit? Very simple. Ang kapalit lang, repentance and faith. Repent, just go back to me, believe that I am God, I am your way, the truth, and the life. Paano natin gagawin yon? Pwede akong ibinta ko yung Panginoon dito, sabihin ko kung gaano siya kabuti. Gaya ng isang magsisell stock sa inyo, di ba? Pag may ipopromote sila na isang bagay, i-introduce mo na niya yung buhay niya, kung kapaniwala ba. So tonight, ito rin yung kwento ko, God's love story, para naman tanggapin natin yung alok ng ating Panginoon. Para naman kapaniwala na yung sinasabi ko. Okay? So huwag kayong matulog. So yan po yung buong pangalan ko, June Rigner Pastor Pajunar. Coming in this place, may nagsabi sa akin kung Christian ba ako. Dahil marami na po akong nagtatanong dahil dyan sa pastor. Middle name ko po yan, mother name. So bakit ko buo yan? Noon kasi,
yung pangalan ko paiba-iba sa Facebook. Pero nang dito na ako sa community, kailangan ko nang magpapakatotoo kung sino ako. Ang ibig sabihin niyan, hindi na ako natatakot doon sa mga iniiwasan kong tao, doon sa mga inutangan ko, doon sa mga nagawan ko ng pagkakamali. Pag may nakita kayo sa Facebook na hindi pa tama yung pangalan, may iniiwasan pa yon. No? Kailangan na sa akin lang yon. So, yan po yung family ko. And ito po yung topic natin. Ito yung panawagan ng ating Panginoon. 2,000 years ago, hindi po nagbago hanggang ngayon. Yung offer niya, the same pa rin. No? This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Walang pagbabago, kapalit niyan ang napakaganda ng offer. Hindi lang siya buy one, take one. No? But eternal life. Lahat ng dinidesire natin, kapayapaan sa puso. Yung brother natin na hindi nakapagbigay ng flower, yesterday, makapagbigay na yan, baka bukas o sa susunod na araw. No? Totoo yan, no? Kasi pag in love tayo, pag ramdam natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, we need to spread that love. Hindi po pwedeng matigil lang sa atin. Kasi pag matigil lang sa atin, ang Panginoon nahanap lang ng ibang tao yan para magde-deliver doon sa kanyang message. Kaya every time na tinatawag kami na maglingkod, yes lang kami ng yes. Kasi sayang yung privilege na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? So, my God's love story. Ako po yan. 5 po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay. Bisaya po ako. Kaya pasensya na kayo sa Tagalog ko. Ano? Saka sa English ko medyo mahigpit talaga eh. Kasi Bisaya. So, laking hirap. Yan po yung mukha ko. Talagang cute, sabi ng nanay ko. Hindi ko in-expect nga andito ako ngayon. So, I hope may mga Bisaya dyan. So, from Negros po ako Dumaguete. Ayan, may Dumaguete. Ayan, buti na lang may makarelate sa kwento ko. So, mahirap ang buhay. And yan po ako yung nagbibinata dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko po mag-survive. Paano tayo mag-survive? In a way na kailangan ko pong, sad to say, manglamang sa kapwa. Okay? Manglamang sa kapwa na sa bahay namin, hindi po kasi napag-usapan yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi po napag-usapan yung mahal kami ng Panginoon. Ang napag-usapan lang sa bahay namin is paano kami magsusurvive. Wala po kaming limitation. Ang sabi lang ng parents ko, yung papa ko mismo, kung papasok ka sa pagbabarkada, walang problema yon. Pero dapat ikaw yung pinakamataas sa barkada. Kasi ang barkada, mayroong utos-utusan din. Ano? Pag pumasok ka sa inuman, dapat hindi ikaw yung natutulog dyan. Ikaw yung pinakahuling tatayo dyan sa inuman. Pumasok ka drugs, walang problema yan. Tuturuan kita, basta dapat hindi ikaw yung ma-addict ka ng gusto. Mambababa, sinabi ba yun? Hindi, akin na lang pala yun. Akin na lang yun, yung nabababae. Yan, sa dami kong kalukuhan, may pinadala yung ating Panginoon. Isang anghel, yan po yung aking ex-girlfriend. So mukha po akong demonyo, tapos yung ex, So magulo, hindi masaya, working student, nagsusumikap kami sa pag-aaral, then ang dami ko pong vices, no? Ang dami ko pong kalukuhan noon. Sabi ko nga, to survive doon sa pag-aaral. Sad to say, aminin ko sa inyo ngayon, no? Aminin ko sa inyo ngayon. Pumapatol rin ako ng bakla, ng matrona, that time, just to survive. Just para lang, naka-record pala to bro. Pero totoo, kailangan nating sabihin yung mga bagay na yon, no? Kasi kung pinapadala ka ng Panginoon para dito magsabi sa kwento niya, sa kanyang pag-ibig, ito yung pag-ibig, no? Despite all the things, despite sa mga barkada, despite sa mga nangyayari, hindi ko alam na mahal pala ako ng Diyos. No? Then pinadala niya yung anghel niya, then yung anghel ng Panginoon, dahil sa kasakiman ko, nabuntis po siya. Then kailangan ko siyang takasan, pumunta ako ng UAE, pero dahil bago ko siyang takasan, sabi ko nga sa inyo, opportunista po ako eh. Gusto ko kung saan ako makalamang, doon. Yan po yung ugali ko noon. Kasi nga, pag mahirap ka, tumitingin ka talaga sa makalamang ka sa kapwa. So, ako lang yata mahirap, kaya ako lang makarelate. Ano ba? O, ganun. No. So, yan, bago ako pumunta ng Abu Dhabi, that time, at 27, pinakasalan ko muna siya. Kasi sayang, teacher eh. No? So, pinakasalan ko, nabuntis siya. Civil wedding lang yun. Kami lang po, walang mga magulang. Kami lang dalawa. Then, pagdating dito, natuloy-tuloy yung bisyo. Ang dami ng kuya, patuloy pa rin yung kalukuhan mo.
Then, nakakalimutan ko nang may pamilya pala ako sa Pilipinas. Relate ba kayo? May mga tumatawag din kuya sa inyo? Mga babait pala to, ano? Wala, ako lang. Then, yan po ako, the civil capitan since. So, ang dami. Grade, fried, glutinous, rat. Then, when I was in college time, ilang beses rin pa ako nadampot ng pulis dahil isa pa akong frat leader that time. So, to survive, kailangan mo talaga manggulang, kailangan mo mangloko. Bakit gina-justify ko yung kalukuhan ko, ano? So, siguro, dala ng kahirapan, dala ng pagkakamali, dala ng walang taong nag-guide sa'yo. Yan po yung nangyayari. And here comes the CFC Al-In. Nung andito na ako, nag-enjoy na, maghihiwalay na kami ng asawa ko, nalipat ako ng work from Abu Dhabi to Al-In. So, doon sa Al-In, may nakita akong mga brothers na naglaro ng basketball. So sabi ko, pwede ba akong sumali kasi bago pa ako doon sa Al-In. Ang sabi nila, bro, pwede kang sumali pero sali ka sa LP. Naku, may kondisyon. So cut the story short, after 3 talks, sumali na kami kasi maghihiwalay na kami ng asawa ko. At andito na sila noon, then hindi na talaga mag-workout yung marriage kasi yung mga babae, sabi ko sa kanya, dadalhin kita sa UAE, may chance na tayong binigay may blessing na binigay sa atin. Wala na tayong pag-usapan kung ano yung nakaraan. Diba? Pwede ba yun, girls? Pwede naman, diba, sister? Sabi, pwede naman walang pag-usapan. Pero ang wife ko naghalungkat, so ang dami niyang nadidiscover. Ang dami niyang nakikita mga mali, ito pala yung mga ginagawa ko, baon na pala ako sa utang, marami pala akong credit card. So yung pinapadala ko sa kanya, 5,000 pesos sa Pilipinas, pag uwi ko, hanapin ko pa yung savings. So alam mo yung ganon, ang hirap kaya humanap ng 5,000. Anyway, yan po yun. Then, na-invite kami ng community. Umatin lang po kami, gaya nito, nakikinig. Sabi ko, ang boring. No? Ang boring naman dito. Parang iba yung life mo hindi mo nakasanayan. Then, the CFC itself, sila po yung nagpakasal sa amin sa church. So, yan po yung isa sa blessings na ginawa ng community sa amin. Ayan po yung isa sa sakramento na nag-transform talaga sa life namin. Kaya isa sa mga advocacy naming mag-asawa, yan po yung magpapakasal sa simbahan. Nag-i-sponsor po kami ng mga wedding. Baka sino pa yung gustong magpakasal dito? No? Ini-sponsoran po natin yan. Para lang, kasi napakaganda po ng sakramento na yan. Isa po yan na ginawa ng Panginoon, binigay sa atin para ma-save yung marriage life namin. For the purpose, yan po, June 2026, yan po kami, yung unang NATCOM namin sa 2010. Unang NATCOM namin yan sa Sardia. Then tuloy-tuloy lang kami, giving a chance dito, nagtutok. Hindi naman talaga tayo marunong, pero tinatawag, yes lang ng yes. Tapos, yan na po yung family namin ngayon. Praise the Lord, no? Despite all the things, andito ko ngayon. Very simple purpose. Niligtas niya ako doon sa kapahamakan, sa struggle, sa temptations, pinatawad niya ako, walang tanong. Walang tanong-tanong, basta bumalik ka lang sa Kanya. The same thing na ginawa at gagawin natin dito. So, yan na po yung family namin. Okay, repentance. That time, simple lang, Lord, ano yung kailangan kong gawin? I was addicted of pornography. So, pag addict ka sa pornography, masisira yung marriage life nyo. Agree? Tama? Kasi, gusto mo na mag-explore sa ibang bagay. Pasensya na kayo, ako lang talaga makaka-relate No? Masisira ka kasi gusto mong i-explore, no? Nagkaroon ka na ng ng evil spirits na yung yung mind. So kung ano yung nakikita mo, yung hard drive ko noon, ang daming mga kung ano yung latest, no? Ang dami akong naka-save noon. Pero masaya ako kasi nung nanghiram ako ng hard drive ko sa bro ko, mayroon din siya. Sinadya ng Panginoon yon na makita ko kasi sinabi ko sa kanya, bro, burahin na natin, pero panoorin muna natin para Hindi, binura talaga namin. So nagkausap. So yan na po yung parang healing process. And repentance is come from the Greek word metanoia. Metanoia means we need to change the way how we think. Lord, masama akong tao. Kailangan kong magbago. Kailangan kong ayusin yung kasalanan ko. Ano yung pwede kong gawin? When I talk to my wife, please help me. Kasi ayaw ko namang mag-aaway tayo lagi. Tulungan mo ako. I want to change the values. I want to change the way what I'm doing now. So I open up.
Alam niya yung sakit ko. Mahilig talaga ako sa masturbation that time. I was very addicted. So siguro dahil doon sa nangyari sa buhay ko noon. Then, tinutulungan niyo ako. Tinulungan niya ako. Nagdadasal po siya sa akin every night. So, it's all about asking also, Lord, baguhin mo rin yung isip ko. This is all about repentance. Change the way how we think. Kung dati, sa kaliwa tayo dumadaan, ngayon, pakanan na tayo. We need to change the way our life 180 degrees. Mahirap to. Kasi kailangan nating talikuran o iiwanan yung mga tao na nakakasama natin ngayon. For example, yung trupa nyo na araw-araw kayo may inom. Minsan kailangan mo na silang iwasan. Araw-araw tayong nalalasing. When I was in Al-In, pasimuno po ako ng pasugalan. Okay, mayroon po kami tinatawag na Pinoy Mafia. Okay, may pasugalan kami, may inuman. Sad to say, kailangan kong talikuran yun. Kasi may CLP, kailangan mo umating ng teaching. Nakakasira yung community sa ganun no? Pero hindi pala. Mayroon palang mas magandang purpose. Akala ko, yung time na yun, nahawak ko yung buhay ko, is nakikita ko yung kapayapaan. Akala ko, yung sikat ka ba, maraming tinatawag sa'yo, magaling yan, magaling yan, ganyan. Hindi pala. Palaging may kulang. Palagi kang may hinahanap. And truly, nakita ko lang yung kapayapaan na yun dito sa ating Panginoon, dito sa Kanya, when I turn back the old ways. Kasi when we say repentance, ibig sabihin nun, we need to return back to the Lord. Pag kailangan nating bumalik sa ating Panginoon, kailangan nating iwanan yung sarili natin. At ano yung mga desire ng sarili natin? Yung pride, no? Yung kasakiman, yung hindi pagpapatawad, yung mga pagkakamali na lagi nating alam nating kasalanan pero paulit-ulit pa lang. Gayahin natin yung mga service team. Noon, nung hindi pa nila alam yung ballpen, yung bond paper na ginagamit nila dyan, sa opisina yan. Ngayon, sa opisina pa rin nila kinukuha. Hindi na ba? Hindi na, no? Lord, konti lang gagamitin namin sa LP namin. Sige na, Lord. No? Gina-justify pa natin, no? Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Huwag na natin i-justify, no? Hindi na, mababait na yung mga service team. Tama ba ako? Nagpipagaya sa bahay nyo na, no? Hindi na sa change of direction na tayo. So, ganon. Asking for forgiveness. When we come to the Lord, Lord, I want, sabihin natin, Lord, iwan ko lang, na-appreciate ko pa rin yung kagandahan ng iba. No? Pag wala yung asawa ko, napapalingon pa rin ako. Puro naman tayo mag-asawa rito, so sample na lang yung mag-asawa, no? Ganon kasi ako noon Lord, ganon, no? Then, tulungan natin, Lord, ayaw ko na. Pag ganun yung leg ko, pwede bang iganon mo? Tapos tulungan mo ako na, kasi baka magkaka-step neck ako noon pag lingon ng lingon. Ask the Lord for forgiveness. Mayroong napakagandang sacrament na binigay ang ating Panginoon. Kasi ang mga ganito, yung kasalanan na ulit-ulit, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga pagkakamali ko, sickness po yun. And it requires healing. Pag mayroon tayong sakit na nun, it requires a inner healing. At sino lang yung makakatulong sa atin? Sacrament is a free gift ng ating Panginoon Jesus Christ binigay sa kanyang church. 7 po yun, no? 7. Ang isa doon, sacrament of reconciliation. Napakagandang sacrament na nun. Come to Him, ask for forgiveness, then receive the sacrament of, nablangko ako, walang tulog communion, no? And that will come healings. Lord, forgive me sa kasalanang paulit-ulit ko nang ginawa. Kasi minsan, ang kasalanan na gagawin natin ngayon, minsan kasi, hindi na naging kasalanan. Parang immune na tayo. Pag nakita natin yung brothers and sisters natin na magkasama sa Pilipinas, tinatawag nating live-in, no? Nung hindi kasal, nagkakasama, sabihin natin, common na kasi yan ngayon. Yan na, common. Yan na-justify na natin. Okay na yan kasi yan naman ang uso na ngayon Pero ini-excel lang natin yon, living in a sin. Kaya nung andito kami, panganay ako sa 5 kong magkakapatid, then it's no use, I'm talking about God's love, ganito kabuti ang Panginoon, ganito ako niya tinransform, ganito niya binago. Pero nakikita ko yung mga kapatid ko sa Pilipinas is naninirahan sa ganong situation. So kaya nagiging advocacy namin yon. Anyone na naging kakilala namin, tinutulungan talaga namin. Kasi this is our life. We wanted to spread God's love. At wala pong imposible sa ating Panginoon. Kung nabago nga niyo yung buhay namin, kayo pa, nga mga mababait kayo.
Ano? Amen? Amen. And full surrender. Surrender natin sa ating Panginoon. Lord, iwanan ko na tong buhay ko. Ito. Kasi kahit anong gawin ko, anong sipag ko sa trabaho, mainitin pa rin ako. Pag may bagong dating, naiinggit pa rin ako sa Kanya. No? Pero kung isipin natin, hindi naman tayo niloloko. Lord, 10 years na ako dito, may bagong dumating sa trabaho. Pareho pa rin kami ng sweldo. Naiinggit tayo minsan. Surrender natin sa ating Panginoon kasi in the first place, pareho naman kayo pumirma ng kontrata, hindi naman tayo niloloko ng Diyos. Nag-agree naman tayo dun sa umpisa pa lang. Full surrender. Allow God to work in us. Allow God to transform you completely. Kasi sabi nga kanina, we are God's masterpiece. No? Wonderfully, ginawa tayo ng Diyos. Lahat po tayo. Ang common denominator natin dito, magkaiba tayo ng layunin, magkaiba tayo ng misyon, magkaiba tayo ng trabaho or pinanggalingan man. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Yan po yung common denominator natin. Kaya every time na nahihirapan ka na patawarin yung kapatid mo or kamag-anak mo or kakilala mo, kaibigan mo na nanloko sa'yo, look at in the way kung paano sila manahal ng Diyos. Ganun lang kasimple. Lord, kung minahal mo ako sa buhay ko na to, bakit hindi ko sila pwedeng mahalin? No? Who am I? Who am I to judge? Kasi kung hindi tayo tinatanong ng Diyos sa mga kasalanan natin, andito siya. Kung nahihirapan kayo, Lord, masakit talaga, niloko niya ako, sinaktan niya yung puso ko, binuhusan pa ng asido. Mayroon ba ganon? Di ba minsan, iba-ibang level yung sakit na naramdaman natin. Look at God, no? Nakapako sa cross. Nakapako sa cross. Tingnan niyo siya. Sinaktan, sinaktan siya, sinuntok bago siya pinako dyan, ang dami niyang bugbog na nangyari. But look at Him, bago siya nilagay dyan. Ano ang sabi niya? Forgive them, for they don't know what they're doing. And that is same thing for us. Mahina at mababaw lang yung rason natin kung bakit hindi tayo pwedeng magmahal at magrepent at babalik sa ating Panginoon. Trust God. Yun na yung offer niya. 3 yung offer niya. No? Kapayapaan sa ating puso. Hindi tayo matakot mamatay. No? Pagmamahal. Kailangan lang natin gawin to. And when God enters into our heart, everything will run smoothly. Everything po. Napakasaya ng buhay. No? Kahit maiksi, pero napakasaya. Amen? Masyado kayong seryoso doon. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. So, turn away everything. Yung sins natin, yung wrongdoing natin, kasalanan. For example, no? Ito, mahilig tayo nito, yung pag-Christmas, New Year, mahilig tayo magbalot ng mga bilog-bilog. No? Ano ba yun? 13, may mga ganun, mga fruits, mga... Tapos, may business tayo, doon sa bahay natin, may mga ganun na Buddha. See, it's all about yung paniniwala eh. Sabi, Tapos sa Pilipinas pa pag nagpapatayo tayo ng property or bahay, paduguan mo na ng manok, diba? Paduguan mo na, ihaw mo na. Look, kasalanan po lahat ang mga 'yon, no? We need to turn away doon sa mga kasalanan na 'yon, no? Those kind of wrongdoings, paniniwala. No? Maniniwala lang po tayo sa nag-iisang ating Panginoon, Jesus Christ. Siya lang po ang ating paniniwalaan. Sabi natin, wala naman pong mawala pag maniniwala. Actually, nawawala na. Kasi nawala na tayo sa focus. Nawawala na. Nawala na tayo sa focus. No? Kaya yon, mga kasalanan doon, yung sinabi ko kanina, pornography, hindi pagpapatawad, pagiging marites, ano pa, maraming alam yung mga girls, no? Pagkikwento sa buhay ng iba, ano pa ba? Ako lang yatang maraming kasalanan dito, no? Alam niyo yun, just try to reflect. Ano ba yung kasalanan na lagi kong paulit-ulit na ginagawa, no? Siguro yung hindi pagpapatawad agad pag nagkakaroon kayo ng miscommunication sa wife niyo, no? Pataasan ng ihi, pataasan ng pride. Yung unang, ang napakaganda ng community, no? Isa sa natutunan ko dito, kami mga lalaki talaga dito, no? Minold kami, binigyan kami ng leading of the Holy Spirit kasi kami una yung nagpapatawad eh. Kahit hindi pa nagkakasala yung wife namin, humihingi na kami ng tawad. Amen, brothers? Amen.
Kaya sister, hawakan niyo yung mga brothers niyo, dalhin niyo talaga dito. Kasi pagkatapos niyan, gagawin nila yon. Dalhin niyo rito. Dahil dito, gaya ni Kristo, nagpapakamatay sa cross. No? Kami rin po, handa kami magpapakamatay para sa inyo. Yun. Surrendering to Christ, the Lord of our life. Surrender na natin sa Kanya. Wala na ang iba. Hindi na tayo maniniwala doon sa pungsoy, hindi na tayo maniniwala doon sa horoscope, hindi na tayo maniniwala doon sa mga hula-hula. Maraming mga ganyan, no? Ano kayang kapalaran ko ngayon? Uy, ito yung ready ngayon. Ito yung bagay, ito yung sasutin ko na damit. Wala na. Surrender everything to the Lord. Sa Kanya lang tayo maniniwala. At wala na pong iba. Wala na eh. Only God. Sabi ko nga kanina, yung butas sa puso nyo, kahit mayaman ka pa sa mundo, ikaw na yung pinakamayaman, there's something na lagi mong hinahanap. Mayroon at mayroon kang kailangan. At mayroon tayong gustong gawin sa buhay natin. Yung simplicity, yung gratefulness na minsan napakaganda ng trabaho natin, napakaganda na, pero lagi pa rin tayong tumitingin sa iba. And that is the work of the devil. Lagi niya tayong bigyan ng mas marami. Minsan, yung mga bagay na yon nagdadala sa atin sa entrapment. Kaya mag-iingat tayo. No? Yung mga dinidesire natin kasi nagdadala sa atin ng entrapment yun. Allow God, Lord, napakagulo ng mundo, napakagulo ng relationship namin mag-asawa. Hindi ko maintindihan yung mga anak ko, napaka-iksi ng pasensya ko, lagi akong nangagalit. Sabi mo, doon sa anak mo ako, nahihirapan ako ngayon. Yung asawa ko, napakataas rin ng pride, hindi kami magkasundo. Ano yung kailangan kong gawin? No? Kausapin lang natin ating Panginoon. Hindi natin ipopost sa social media, Lord, itong asawa ko, itong anak ko, ganyan. Baliktad kasi, kumukuha tayo ng sympathy doon sa mundo. Parang ako noon, bro, nag-aaway kami ng misis ko. Huwag kang mag-alala. May bagong dating, visit visa. Pakilala ko sa'yo. Diba? Mayroon bang ganon? May bagong dating, visit visa. Papakilala ko sa'yo, bro. No, pero totoo, no? Pero totoo yun. Marami mga nangyayari. Kasi napakadali gumawa ng kasalanan. Pero yung manatili ka na tapat sa pag-ibig ng Diyos, na nakikita mo siya, na naramdaman mo na mahal ka ng Panginoon at ayaw ko itong gawin at gusto kong talikuran, that is a struggle. At yan po napapatunayan kung gaano kakatatag. Maybe two of you magsasama, mag-asawa, the real enemy is yung pag-alis, maghihiwalay kayo. Mayroong isang aalis. Andun po ang dami pong temptations. Agree? Agree mga brothers or sisters? Di ba? Ang dami. Hindi na tayo lalayo. Look at the social media right now, no? Nung addict ako ng pornography, pag may makita ko, talagang binabalikan ko pa yon. Tapos tinitingnan ng husto. Tapos gagayad ka na kung saan ka na mapupunta. Ngayon, pag may nakita ko, i-scroll ko lang padahan yon. Ganon. Tapos wag ko nang balikan, diretso lang. Pero at least, tapos pag, Lord, ano ba tong nangyayari sa mundo ngayon, no? So, sabihin mo ngayon, Satanas, umalis ka. Tinatempt mo na naman ako. Kasi, yung inner man natin, alam niya kung ano yung kahinaan natin. Mayroon tayong inner man. Alam niya kung ano yung kahinaan mo. Alam niya kung ano yung strength mo. Ang strength natin, which is alam ng ating Panginoon, we are adopted children. Anak niya tayo. Yung devil, ibubulong niya, dito ka mahina, ibibigay ko to sa'yo. Dito kita kukunin. And hindi lang naman yung story ko. Lahat po kami rito may kanya-kanyang story. That is, I called it God's love story. No? Mayroong purpose, isa sa inyo rito, pagdating ng panahon, magkikwento kung paano binago ang kanilang buhay. No? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa pagbalik loob sa Kanya. Okay? Ang dalawa pong karakteristik ang kailangan nating gawin. No? When we say repentance, honesty. Aminin natin, God knows everything. Wala naman tayong pwedeng itago sa Kanya. Wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Kung alam niya ang bilang ng ating buhok, di kung ano na lang yung mga kasalanan natin sa nakaraan, alam na alam niya. Di ba? Kaya honesty. Bago ako nag-graduate ng CLP, nung naikwento ko lahat yung mga kasalanan ko dun sa household leader namin, dinala ko sa pare. And that was the
siguro mga 15 years na confession, no? Sorry, that's 3 o'clock prayer. Dinala ako ng household leader ko doon sa pare. Nagulat yung pare, sabi niya, anong kasalanan nito? Bakit dinala mo rito? So, parang nagmamas lang, after ng mass, dinala niya ako, bro, Father, magko-confession po si Brother John. And yan po yung turning point sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako doon sa household leader ko. Kasi unplanned, wala pong plano talaga yon. Hinatak lang niya ako, tapos dinala doon. Tapos, yun, sinabi ko yung story ko, tapos, yun, that was the transformation. Honesty. Sinabihin mo lang, tutulungan ka niya. Kaya mag-ingat po kayo sa mga household leader niyo, ha? But may he rest in peace, no? Kasi napakabuting tao. Tapos, kinuha na ni Lord. So, ganun talaga ang buhay natin. But still, we have the chance. Buhay tayo ngayon dahil may rason pa ang ating Panginoon. Not para sa inyo, but for the people na connected sa inyo. It could be your children, it could be your parents, it could be your brothers and sisters. Sila ang mission nyo. Gaya ko, the first mission na pinadala sa akin ng Panginoon, those people, yung family ko. Sila yung first mercy ground ko. Kasi magulo na nga yung mundo, ang dami nang umiiwas sa ating Panginoon kasi napakagulo na. Dalhin natin sila at turuan that no matter what happen, mayroon tayong Diyos na masandalan at mapagkatiwalaan. Kasi tayo, aalis tayo rito. At saan tayo pupunta? Pagtanggapin natin to sa heaven. No? Maraming room doon, nilikha ang ating Panginoon, ginawa para sa atin. Pero pag manatakot pa tayo, yung freedom of death, yan yung i-offer niyang Panginoon sa atin sa hapon na to. Tanggapin lang natin to. Suko natin sa Kanya, aminin natin yung kasalanan natin. Honesty. Admit our sins. Hindi po tayo magiging pwedeng lukewarm. Lord, yung sala sa init, alam yun, sala sa lamig, sala sa init, no? Yung ganun. Wala po. Pag sinabi natin kasalanan, kasalanan yon. Kahit maliit lang, hindi na natin pwedeng i-justify. Ang pagkakamali ay mali. Okay? Then, humility. Admit that we are weak and we need help. Kailangan natin yung mga brothers and sisters natin. Hindi po natin kayang mag-isa. Dahil mahina po tayo. Kailangan natin ng Diyos. And we need the people around us. The people, ito yung mga naka-blue, no? The brothers and sisters. Kailangan natin sila. Hindi po perfecto yung community. Andito po kami lahat, nagkakasama. Maraming mga kasalanan. At patuloy na nagkakasala. But one thing for sure, sa mga pagkakasala na yon, mayroon pong bulong yung Holy Spirit sa damdamin natin. At sinasabihan kaming, mali yung ginawa mo. And I think that is one thing, manifestation that the Lord is working in us. The moment na ma-acknowledge natin yung pagkakamali, na tempt tayo, then we try our best, we're doing our best, na hindi na tayo magkasala muli. Yan po yung patunay that really our heart is wanted to surrender everything to God. Because as human being, sabi nga ng iba, tao lang ako at nagkakasala. Huwag po nating malilitin kung sino tayo. Hindi po nating sabihin tao lang tayo dahil tayo yung tao na binigyan buhay ng ating Panginoon, no? Kung kaya ni Jesus Christ nalampasan yung mga bagay na yan, kaya rin natin. There are so much power in us. Yung power na yon, makikita natin yon the moment that we entrust everything to God. Let's kneel down, humble ourselves. Lord, use me the way you want. Makasalanan ako, but patuloy mo akong binibigyan ng buhay, pag-ibig at pagmamahal. Gamitin mo ako for your own purpose. Magugulat ka na lang. Ang daming mangyayaring biyaya na hindi mo ini-expect sa buhay mo. Example sa buhay namin, we don't know how we survive. Andito kami, 5 po yung anak ko, then my wife is not working. Andito po nag-aaral yung 4 kong anak. And that is one way that kahit wala ka na, say yes ka lang, patuloy ka lang, the Lord will not going to abandon you. Of course, maraming itatempt, marami kang lalampasan, but trust God. Surrender everything. Kneel down, asking God
that, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko kaya. Samahan mo ako sa labang ito. Amen? And repentance requires faith, no? Kasi ito po yung double action response. Hindi po pwedeng magre-repent lang tayo, then wala pong paniniwala. Hindi po pwedeng maniniwala tayo, tapos wala pong pagre-repent. Parang nagsimba ka kanina, tapos pagpasok mo, paglabas mo ng simbahan, may nakita kang, nagmumura ka na ulit, no? Nagmumura ka na, nangiinsulto ka na, nagda-drive ka, may nag-cut sa'yo, nakagalit ka na. So parang gano'n, no? Hindi siya pwede. Dapat it works in two ways. So repentance requires faith. So hindi rin pwedeng magre-repent ka na wala ring paniniwala. Kasi kailangan alam natin kung sino yung sinusundan natin. Si Jesus Christ yung sinusundan natin, ano yung ginawa niya? Nagpapakamatay siya para sa atin. Ang ibig sabihin nun, magpapakamatay rin tayo para sa sarili natin. Mahirap yun, bro. Oo, magpapakamatay tayo doon sa pride natin. Magpapakamatay tayo doon sa mga kasalanan natin. Dahil yan ang ginawa ng ating Panginoon. Okay? Kasi sabi nga, faith without action is dead. Faith. What is faith? No? Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Hebrews chapter 11 verse 1. Patuloy tayong maniniwala. It is a gift. It is a grace from God. Sa Kanya to. Nung bago kayo pumunta rito, mayroong grasya binigay ang Panginoon sa inyo. And your response is andito kayo. Yung mga taong pinadala, tumawag sa inyo, yun po yung regalo ng Diyos. At nag-response kayo, kaya kayo andito. At same thing on faith. No? Regalo, hindi po natin ito makukuha. Regalo ng Diyos sa atin. And this is the way how you respond right now. And let it be grow. Mayroon pong tayong talk nito about how to grow this one. Tapos na yata yung slide ko Ay, sorry. Believe in the gospel. No? Paniwalaan natin. Believe in God. Paniwalaan natin yung kanyang pag-ibig, pangahawakan natin. No, sa phone ko, 2 bagay yung nakasulat. Sa cellphone ko. Kasi minsan, pag mag-close to, may nakasulat dito, God loves me. That is one way of my protection. Protection na pag naguguluhan ka, ito, yan. 2 yan. God loves me. Yung pangalawa, ang asawa mo ay naghihintay. It's connected ba sa kwento? No? Napaka-importante kasi napaka-importante ng communication. No? Kailangan talaga nating alam. Bago ako, pagdating ko rito, sabi ko sa wife ko, andito na ako. Bago ako aalis, sabihin ko rin, aalis na ako. Kasi they are waiting also. No? My family is waiting also for me. So same thing. Minsan kasi, hindi natin nagagawa yon. Pagdating ko ng work, nag-message ako, work na ako. At yung pinaka-importante doon, hayaan yun yung pangalawa. Yung pinaka-importante, yung God loves me. The moment na nahihirapan ka na sa buhay mo, the moment na naguguluhan na ako, that reminds me na mahal ako ng Panginoon. The moment na pagod na ako and gusto ko nang mag-give up, I always recall 15 years ago kung ano yung buhay ko. Kung gaano ako kasama, kung gaano ako kasinungaling, kung gaano ako kaloko. And that reminds me that God's working in me at mahal na mahal niya ako. Starting this place, this time, no, this day, after this LP, pag magkakaproblema kayo, nahihirapan kayo, try to look back the life before. Andun yung ma-realize na napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Malapit na tayo. It's a personal act and decision. It's indefinite act. Wala pong ibang gagawa nito. Kailangan nating mag-action ngayon. No? Kailangan po nating maniwala ngayon. Dahil wala naman pong kasiguruhan yung buhay. No? Ngayon, anytime, pwedeng magkasama tayo. Bukas, pwedeng hindi. Only God knows. Hindi natin alam. It's an urgent act. No? It's an individual act. Tayo lang po mismo. God itself is knocking right now sa mga puso nyo. Kumakatok sa puso nyo, papasukin nyo ako. And allow me to work in your life. And allow me to lead you. No?
Dahil anak kita, dahil lahat ng plano ko ay mabuti para sa iyo. Wala pong plano ang Panginoon na hindi maganda. Maganda yung mga plano natin. After 5 years, magpapatayo ka ng bahay, uwi ka ng Pilipinas, magbe-business ka. Maganda po lahat yon. But let God part of that plan. He is knocking in your heart right now. Pakinggan nyo. Basta't may kapayapaan na bumubulong sa inyo, that is the Holy Spirit itself na bumubulong sa inyo. Lord, patawarin ko ba to? Hindi. Siyempre, yung isa, sabihin nun, huwag mong patatawarin. Kasi sinaktan ka ng gusto niyan. Di ba? Ganun yun, no? Post mo nga sa social media. Pero pag may marinig kang bulong, patawarin mo, gaya ng pagpapatawad ko sa'yo. Lord, masakit. Hindi mabigat yan. Mas masakit yung dinanas ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Just straight and simple forward. Okay? It's an urgent act. Sabi ko nga, yung household leader ko, nagbike lang yon. Ganon, inatake, namatay. It's urgent. Hindi talaga natin alam kung kailan. And this is the time na andito tayo. This is the time na kumakatok ang mga puso. Kumakatok ang Diyos sa ating mga puso. Welcome natin. Surrender everything at maniwala na mahal tayo ng Panginoon. And there are so many things po na magandang mangyayari sa buhay nyo. Believe me, dahil 15 years, andyan na po kami. No? Siguro yung iba dito more than that. Ang dami pang mas maraming kwento na pwede nating marinig. Hindi na ako marunong Repentance and faith, hindi po pwedeng iwalayin. Yan po yung consequence, no? Sinabi ko kanina, yan po yung offer, award ng ating Panginoon. Promise of forgiveness and eternal life. Ayaw ba natin yon? Doon sa heaven, puro na po kasayahan. Wala na po yung sakit na maramdaman. Wala na pong inggit. Puro na lang po pagmamahal. No? Ang matitira doon is love. Andito tayo ngayon, yung faith, hope, and love, umaasa, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, but when we come to heaven, the only thing will remain is love. Kaya ang gusto ng Panginoon, dito pa lang magmamahala na tayo. Kasi mahirap yun, mapunta ka dun sa langit, tapos hindi tayo marunong magmahal. Baka ma-out of place tayo. Kasi doon, puro na lang pagmamahalan. No? Because God Himself is love. Freedom from fear of death. Dito, takot tayo, Lord, paano pag mawala na ako? Ano na lang gagawin ko doon sa mga anak ko, sa mga plano ko, sa asawa ko, sa pamilya ko? When we come to the Lord, when we entrust our life to Him, ito po, mawala po yung takot natin at any time. Pag wala ka na pong takot, wala ka na pong iisiping problema. No? The moment that we come to the confession, di ba? Paglabas natin doon, parang gusto natin, kahit masagasaan na lang ako ng LRT, kasi ang gaan na ng pakiramdam mo. Ganun po yun, no? Dahil alam natin that when we will come at ini-embrace tayo ng ating Panginoon. The same call, sabi ko kanina, tulad lang to sa panawagan niya ngayon, accept the challenge. At yan po yung mangyayari sa atin. Experience the peace, joy, and the power of the Lord in our lives. Not our power, but the power of the Lord. Yung power ng Panginoon sa buhay natin. At hindi ko na siguro pwedeng ikwento kung gaano yung kalaki yung power ng Panginoon. No? Kung hinati nga niya kung pagsabi niya nga niyang, let there be light, nagkaroon ng ilaw. Lahat pa kaya ng problema nyo? Paggugustuhan ng Panginoon? No? Isang sabi lang yan, His word itself, mayroon pong power. At nasa atin yun. Ang tanong na lang, paano natin i-unlock at paano natin gagamitin? Gaya ng ating Mother Mary, na sinabi niya, let it be done according to your word. And in this afternoon, sabihin rin po natin, Lord, let it be done. No? Itong buhay ko, nilikha mo. Itong buhay ko, nanggaling sa'yo. Then let it be done. Bago matapos yung talk ko, meron akong kwento. Meron akong kakilala na OFW. Umuwi siya ng Pilipinas. Then pag-uwi niya, nakausap niya yung parents niya. Sabi nung father niya, tingnan mo yung anak mo. Ito yung anak mo na gusto mong ipalaglag noon. So, umiyak yung nanay. Kasi siguro sa hirap ng buhay, gusto niyang ipalaglag, umiyak yung nanay.
Yung anak, hindi nagalit. Pinatawad yung nanay. At yung anak na yon, andito sa harap nyo, nagsasalita. And the best thing na gusto kong i-share sa inyo, when we come back to the Lord, go back to the people na malapit sa puso nyo, which is our parents. My father passed away last September due to cancer. Umuwi ako, and one time when we are in Al-In, in-invite ko po yung father ko, nag-share kami about God's love. Nakaupo siya dyan, and never in our life we heard about I love you. And sinabi ko po sa papa ko that time, Pa, I love you. I don't know, after that word, nag-iiyakan yung iba. Then kinausap ako nung service team, bro, thank you for reminding us. Yung iba, umiyak dahil wala na silang chance na masabi. Nang sinabi ng papa ko, na look at your son, ito na siya ngayon. He is so happy na nandito kami sa community na nag-transform. And now, when we talk about repentance, and we wanted to surrender our life to the Lord. I know, mahirap, iba-iba po tayo ng kinalakihan, and I want to send a message again to my mother. Ma, I love you. Ang taong nanay na hindi namin narinig yung pag-ibig at pagmamahal. And I don't like you to do the same, but it's up to you. Because when we come back to the Lord, we must honor our parents. That is in the commandments. No exemption. And gagawin ko po yan dahil ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. We cannot move forward. This is my mother. We cannot move forward. And no exemption when we surrender our God. Ma, I love you. I'll send the message. Ma, I love you. If you are, kung dito pa yung parents nyo, anyone close to your heart, without exemption, you can say the word, you can message them, and that is one thing that we entrust our life to the Lord. Brothers and sisters, for that, may God be praised. Thank you.